May mga sakit na dulot ng kahapon na mahirap takasan. Minsan ay para itong bisita na walang pasabi kung dumalaw sa atin. Ikaw, kabarangay, meron ka bang masakit na nakaraan na hinding-hindi malilimutan? Dear Papa Dudo, good day po sa inyo at sa mga nakikinig ng programa ninyong Barangay Love Stories. Ako nga pala si Edgar, 35 years old at taga Quezon City. Hindi po talaga ako mahilig sa radyo, pero isang beses ay napakinggan ko ikaw, papadudod sa taxi na sinasakyan ko nung pauwi na ako sa bahay namin. Natuwa talaga ako at nakarelate sa mga kwento na narinig ko, kaya naman naisipan kong sumulat sa inyong istasyon upang ibahagi ang pag-iibigan namin ng kababata kong si Iris. Magsisimula ang lahat noong nasa college pa lamang kami. Schoolmate kami ni Iris at naging kami noong high school pa lamang. Kung ilalarawan ko siya, masasabi ko na maganda talaga si Iris. Makinis ang balat, mahaba ang alon-alon niyang buhok at meron siyang magagandang pares ng mga mata. Mahal na mahal ko siya at para sa akin ay siya na ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Kaya nga palagi ko yung sinasabi at pinapaalala sa kanya. Nagustuhan mo ba yung fishball sauce nila Manong dito? Ay oo, ang sarap. Naparami tuloy ako ng lagay kanina. Ayos lang yun. Kung gusto mo pa, magsabi ka lang ha. Libre ko. Naku, baka maubos naman yung allowance mo kakalibre sa akin ng fishball Sus! Mura lang naman yung fishball eh. Ayos na yun. Tsaka date natin to kaya ako ang taya. Thank you, pero marami-rami pa naman akong natusok kanina. Tingin ko ayos na to. Okay, sige. Kain ka lang. Salamat. Hayaan mo, sa susunod kapag nakagraduate na tayo at meron na tayong sari-sariling trabaho, ako naman ang manlilibre sa'yo. Siyempre, hindi porke ikaw yung lalaki, ikaw na dapat ang laging taya sa mga date natin. Ililibre mo rin ako ng fishball? Hindi lang fishball. Kahit anong masasarap at mamahaling pagkain na gusto nating kainin. Ano bang pangarap mong kainin? Parang wala naman. Iba kasi yung gusto ko. Hindi yung mga pagkain na bibili sa restaurant. Eh ano? Luto mo. Luto ko? Eh hindi nga ako marunong magluto. Yung simpleng pagpiprito nga lang ng itlog, palagi ko pang nasusunog. Kaya lagi rin akong pinapagalitan ni nanay eh. Paano raw ako mag-aasawa kung pagprito lang ng itlog eh hindi ko pa magawa ng tama? Anong sagot mo? Sabi ko, wala pa naman sa isip ko yung pag-aasawa kasi mga bata pa tayo. Tama naman, di ba? Oo, tama naman. Tsaka, nag-aaral pa tayo at yun ang mas focus ko. Kaya, pasensya ka na dahil hindi mo muna matitikman ang masarap na version ng luto ko. Dahil hindi ko pa yan priority na pag-aralan. Baka kasi pag sumarap ng mga luto ko isipin ng nanay ko na gusto ko na mag-asawa. Uy, pero huwag naman sasama loob mo ha. Kagaya nga ng sinabi ko, mga bata pa tayo at nag-aaral pa lang. Hindi naman masama ang loob ko. Tsaka, naintindihan ko naman ang punto mo eh. Sure? Promise? Sure. Promise. Kaya kung ako sa'yo, mangarap ka ng masasarap na pagkain na gusto mong orderin at kainin sa mga future date natin. Kasi sagot ko na yan. Ako nang bahala. Sinisigurado ko sa'yo na magiging asensado ako sa buhay. Lalo na sa magiging trabaho ko. Alam mo naman na gustong-gusto ko magtrabaho sa opisina at magkaroon ng mataas na posisyon, di ba? Oo. Kaya nga wala pa talaga sa isip kong pag-aasawa kasi gusto ko muna unahin yung career ko. Ikaw ba? Anong pangarap mo pagka-graduate natin? Ang makasal tayo. Kasi sabi ko nga lang na hindi ko pa priority yung pag-aasawa Kulit mo naman. Ikaw naman parang binibiro ka lang. Siyempre, magtatrabaho muna ako kagaya mo para makapag-ipon pampakasal natin.
Naku, wag ka agad mag-ipon pampakasal natin. Mag-ipon ka muna para sa sarili mo. Ano namang gagawin ko sa perang yun? Marami. Pwede mong gamiting investment. Pwede kang bumili ng mga property, ganun. Pwede rin pang business, pang travel, o di kaya emergency fund. Dami naman nun. Marami talaga. Kaya dapat yun ang unahin mo, no? Kaysa yung pampakasal natin. Ayaw mo lang yata akong pakasalan eh. Hoy, hindi ko sinabi yan, ha? Pero sana naiintindihan mo talaga ako, ha? Alam mo, naniniwala kasi talaga ako na malaki at malawak pa tong mundo na ginagalawan natin para manatili tayo sa iisang tabi lang. Anong ibig mo sabihin? Kasi kapag nagkapamilya na tayo, doon na lang tayo nakafocus. Lalo na sa mga magiging anak natin. Alagain kasi sila. Gusto ko naman makasal sa'yo at maging nanay sa mga anak natin sa hinaharap. Pero, tsaka na yun, mas gusto ko munang tuparin yung mga pangarap ko para sa aking sarili. Pag okay na ako, tsaka na tayo magpakasal. Papadudod sa aming dalawa ay masasabi ko na si Iris ang mayroong mataas na pangarap. Hindi naman sa minamaliit ko ang pangarap ko, kundi magkaiba lang talaga kami ng gustong gawin sa oras na makapagtapos na kami at makapagtrabaho. Priority ko kasi ang pagbuo namin ng sariling pamilya. Samantalang si Iris ay gusto munang bumuo ng career, bagay na sinusuportahan ko rin naman. Hindi nga nagtagal ay natupad na nga ang isa sa mga pangarap namin ni Iris nang makapagtapos kami sa kolehiyo. At makalipas lamang ang isang linggo ay nabalitaan ko na may job interview na si Iris mula sa kumpanya na matagal na pala niyang inaplayan. Samantalang ako ay gusto munang magpahinga dahil nakakapagod mag-aral ng ilang taon. Noong natanggap ni Iris ang trabaho ay saka naman ako nag-apply ng mapapasukan. Hindi nagtagal, pareho na kaming may sariling trabaho at makaraan ng 2 taon ay nag-decide na kaming mag-live-in papadudot. Pagod ka ba? Sakto lang. Nangalay lang tong binti ko kakatayo kanina dun sa sakayan nung nag-aabang na tayo para makauwi. Grabe, ang tagal natin nakasakay. Muntik pa tayong abutan ng ulan. Oo nga eh. Buti na lang nakauwi na tayo, no? Buti pa, masayiin ko na lang muna yung binti mo habang nakaupo tayo rito sa sofa. Ay, sure ka? Hindi ka ba pagod? Di naman, konti lang. Tsaka pagdating sa'yo, hindi ako mapapagod. Naku, ang corny. Oh, ayan. Ayusin mo pagmasahe, ha? Oo naman. Siguradong mawawala yung pamamanhid nito. Sana nga. Grabe, no? Anong grabe? Ang saya-saya ni Laika at Dion dun sa kasal nila kanina. Kala mo naman hindi ka muntik maghiwalay dahil kailangan pumunta ni Dion sa Australia para magtrabaho. Kilala naman natin si Laika na hindi talaga kayang LDR, di ba? Pero nakaya pa rin naman niya dahil sobrang faithful din kasi ni Dion. Never din niyang pinaramdam kay Laika na malayo sila sa isa't isa. Piruin mo, araw-araw tumatawag at nagve-video call. Ganun naman talaga mga taong nagmamahalan. Walang distansya ang makakahadlang. Kaya nga bilib din ako sa relasyon nila kasi nagawa pa rin nilang harapin yung mga takot at agam-agam nila sa mga sarili nila para sa future nila. Yang si Dion, ayaw niyan sana magtrabaho sa ibang bansa kasi nga raw iba yung kultura doon kaysa rito sa Pilipinas. Tsaka kakagraduate lang natin noon, aalis agad siya. Si Laika naman, ayaw sa LDR pero sumugal pa rin sila. Sabi sa akin ni Laika pareho raw nilang pinag-ipunan ni Dion yung ginastos sa kasal nila. Pero mas malaki pa rin daw doon yung parte ni Dion. Tapos meron din daw silang kanya-kanyang savings at meron din para sa magiging anak nila. Galing, no? Nakakatuwa sila. Oo nga, nakakatuwa nga. Tayo kaya, no? Anong tayo? Kailan kaya tayo... Ikakasal? Sira? Hindi. Magkaka-baby.
Gusto mo ngayon na, unahan na natin yung dalawa. Hoy, ayoko pa. Pero ka naman sa pagtutoy. Sorry naman. Pero seryoso ba yun? Na ayaw mo pang magka-baby tayo? Oo, seryoso. Pero hindi naman na tayo mga bata eh. Tsaka nakatira na tayo sa isang bubong na parang mag-asawa. Parang pa lang, pero hindi pa tayo kasal. O edi, will you marry me? Sira, ikaw talaga, no? Anong ako? Seryoso ko rito, nagpo-propose ako sa'yo. Talaga? Eh bakit walang sing-sing? Anong wala? Meron, teka. Kukunin ko ah. Uy, sandali! Uy, joke lang! Joke lang kasi! Anong joke lang? Alam ko naman na may sing-sing ka na dyan kasi... Kasi nakita ko nung nakaraang araw nung nag-aayos ako ng kwarto natin. Hala, nakita mo? Ibig sabihin, sorpresa yun. Ayos lang naman, pero... Pero hindi pa rin naman ako handang magpakasal sa'yo eh. Kaya, okay lang din na na huwag ka muna mag-propose. Ano pa? Di pa nga ako nagpo-propose, rejected na ako agad. Hindi naman sa ganun, pero... Pero sana naiintindihan mo, Edgar. Naiintindihan ko naman na hindi ka pa handa na magkapamilya tayo. Tsaka, yung sing-sing na yun, andun lang naman yun. Di yun mawawala. Nakatabi lang yun kung kailan ka nahanda. Thanks, Edgar. Tsaka, salamat din sa pagmasahe ng binti ko ah. Medyo nawala na nga yung ngalay. Wala nga naman. Buti pa, maliligo na ako para makatulog na tayo. Okay, sige. Lock mo yung banyo. Baka pasukin kita. Sira ka talaga. Papadudot aaminin kong nalungkot ako sa pagtanggi ni Iris at bahagyang nadismaya dahil buong akala ko ay handa na siyang makasama. Dahil nakatira na kami sa isang bubong. Pero nagkamali ako. Hindi pa pala talaga niya gusto, lalo na nagsisimula pa lamang kami sa aming mga career. Tama naman siya kaya sinantabi ko ang pansarili kong kagustuhan at nirespeto ang sa kanya. Nag-focus na lamang kami sa aming kanya-kanyang trabaho habang patuloy na nangangarap ng maganda at maayos na buhay para sa aming pamilya sa hinaharap. Naging numero 1 akong taga-suporta ni Iris pagdating sa mga bagay na gusto niyang maabot, lalo na sa kanyang trabaho. Labis ko rin siyang hinahangaan dahil nakita ko sa kanya ang determinasyon na matupad ang mga pangarap niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kapag mahal mo ang isang tao ay sinusuportahan mo siya sa lahat ng bagay na gusto niyang makamit sa kanyang buhay. Basta hindi yon nakakasama sa kanya at sa inyong relasyon. Yon kasi ang paniniwala ko. Kaya nga buong buo kong sinusuportahan si Iris sa pangarap niya habang pinagsisikapang matupadin ang sarili kong pangarap. Mataas ang ambisyon ni Iris na ma-promote sa kanilang kumpanya. Samantalang ako ay kontento na sa posisyon ko. Basta kumikita ako ng disente ay hindi na ako naghahangad pa ng sobra. Pero naunawaan ko naman si Iris kung tingin niya ay hindi pa sapat ang naaabot niya at gusto niya pang umangat. Napaka-hardworking at dedicated niya kasing tao pagdating sa kanyang trabaho. Mabilis na lumipas ang 2 taon at nakatuon lamang ang atensyon ni Iris sa katuparan ng kanyang mga pangarap, papadudot. Babe, kanina ka pa dyan sa harap ng laptop mo ah. Hanggang dito ba naman sa bahay? Nagtatrabaho ka pa rin? Grabe ka naman sa kanina pa. Mga 30 minutes pa lang naman ako nagtatrabaho ah. Tsaka, kailangan ko na kasing gawin to eh. Dahil baka matambakan ako pag sa opisina ko pa to ginawa. Eh wala ngang alam yung boss ko kundi magparush ng trabaho kahit nga hindi pa nakakasayad yung puwet ko sa upuan. Gaano pa ba katagal yan bago matapos? Di ko alam. Ano ba yan? Anong ano ba yan? Ano ba to? Trabaho ko nga. Alam ko, nakikita ko.
Pero gusto ko lang naman napansinin mo ko dahil malapit na ako magselos dyan sa trabaho mo eh. Ano ka? Bata para magselo sa trabaho ko? Babe naman eh. Yung kasi ang pinapalabas mo eh. May paselos-selos ka pang nalalaman eh, may trabaho ka rin naman. Meron nga pero ginagawa ko lang sa opisina at hindi ko inuuwi dito sa bahay natin. So, anong pinapalabas mo? Masama na kahit hanggang dito sa bahay nagtatrabaho ako? Hindi sa ganun babe. Pero ang akin lang sana magkaroon naman tayo ng quality time. Yun bang tayo lang at wala kang trabahong ginagawa? Anong tayo lang? Eh magkasama naman tayo sa bahay ah. Hindi pa ba sapat yun? Iba naman yun eh. Paanong iba? Sige nga, ipaintindi mo sa akin kasi nabobo ko bigla eh. Babe naman eh. Huwag mo akong mababe-babe ha. Pinaglaanan kita ng ilang minuto para ipaliwanag kung anong ibig mong sabihin dyan kahit na busy ako rito sa trabaho ko. Yan na nga ang point ko. Palagi kang busy sa trabaho mo na ultimo rito sa bahay, nagtatrabaho ka pa rin kaya napapabayaan mo na ako. Paano kita napapabayaan eh hindi ka naman toddler para intindihin ko, di ba? Ano, batang paslit ka ba? Sabihin mo para ipagtimpla kita ng gatas at maipagheli kita nang makatulog ka na dyan. Iris naman eh. Akala mo yata nakikipagbiruan ako sa'yo eh, no? Itong mukhang to, tingnan mo, mukha ba ako nakikipagbiroan? Seryoso ako, Edgar. Alam mo, inistorbo mo na nga ako rito sa ginagawa ko. Sinira mo pa yung mood ko. Dapat chill lang ako lalo na't nasa bahay ako eh. Kasi wala yung maiingay kong kaopisina na puro chismisan lang ang alam. Pero heto ka, pinasasama ang loob ko dahil sa tantrums mo. Hindi ako nagtatantrums ha. Anong hindi? E anong tawag mo dyan sa ginagawa mo? Humihingi lang ako ng oras sa'yo. Pwes, busy ako. Sorry, kaya wala akong mabibigay na oras sa'yo. Kita mo nagkukumuhog na akong matapos tong ginagawa ko, oh. Tapos ini-stress mo pa ako? O di yan, imbis na tatapos ko to agad, wala na. Bumagal ako lalo na kasi inistorbo mo. Sobra ka naman sa inistorbo. Bakit? Totoo naman ah. Naglalambing lang naman yung tao. Huwag mo muna akong lambingin ah, kasi wala nga ako sa mood. Buti pa, lumayo-layo ka muna. Nakakapikon ka na. Nakakasira ka ng momentum eh. Wala ka bang ibang gagawin? Gumawa ka kaya ng kahit ano, huwag mo lang ako istorbohin. Kaya mo't, alis na! Alis! Oo na. Pagtaboy naman to. Ano tingin mo sa akin, aso? Bahala ka na mag-analyze, basta ako busy dito. Tsaka huwag ka munang bumalik sa kwarto ha. Ayoko sabi ng istorbo. Papadudot na uwi nga sa pagtatalo at tampuhan ng simple kong paglalambing kay Iris. Aminin kong nasaktan ako ng gusto dahil hindi naman mabigat na bagay ang hinihiling ko. Nami-miss ko lang talaga siya at gusto kong magkaroon kami ng oras sa isa't isa na walang trabahong namamagitan. Pero pinanindigan ni Iris na mas importante ang trabaho niya kesa sa akin. Ilang araw din kaming hindi nagkibuan hanggang sa hindi na ako nakatiis. At ako na ang nag-sorry. Naging okay din naman na muli kami at tulad nung dati ay inunawa at sinuportahan ko na lamang siya. Hanggang sa nagbunga ang pagsisikap ni Iris nang ma-promote siya sa pinaka-aasam-asam niyang posisyon. Kaya naman labis ang saya naming dalawa. Kaya lang papadudod ay doon pa lamang pala magsisimula ang pinakamalaking pagsubok sa aming relasyon. Dahil nga lalong naging busy si Iris sa kanyang trabaho, papadudod. Babe, bakit nakatuto ka na naman sa laptop mo? Nag-email kasi tong boss ko. May pinapagawa siya na kailangan ko raw maipasa ngayong araw. Kaya gagawin ko muna. Mamadali kasi yun lagi. Di ba pwedeng mamaya na lang yan? Mauhuli na tayo sa lakad natin eh. Hindi ka ba nakikinig? Nagmamadali lagi yung boss ko. Gusto niya may balik sa kanya kagad kung ano man yung pinapagawa niya. Sobra namang demanding yan, rest day naman natin. Oo, pero ganun talaga. Sandali lang ba talaga yan? Tingin ko hindi kasi ang dami pala niyang email. Oy, naku. Huwag mo sabihin na gagawin mo lahat yan ngayon. As usual, trabaho ko to eh. Tsaka, kailangan magpag-good shot ako sa boss ko lalo na kakapromote ko pa lang. Di mo naman kailangan gawin yan eh. Tsaka dapat marunong rumispeto yung boss mo sa personal mong oras. Kaya mo na. Ganun talaga ang mga boss eh. Tsaka sila rin naman, hindi uso yung personal na oras pag nagdedemand ang may-ari ng kumpanya. Kahit na. Hindi naman tayo robot na nakaprogram lang para gumawa ng trabaho na iuutos nila. Tao tayo, no?
Ano ka na naman eh. Ako na naman. Hindi mo na naman naiintindihan yung trabaho ko. Palibasa, hindi mo maranasang maging busy sa buhay mo. Di naman yata tama na ikumpara mo yung trabaho ko sa trabaho mo. Hindi ko naman kinukumpara. Sinasabi ko lang kasi mukhang hindi naman tayo nagkakaintindihan eh. Nagagalit ka na naman eh. Akala ko ba proud and happy ka na na-promote ako? Proud and happy naman talaga ako. Pero may importante kasi tayong lakad ngayong araw, di ba? Papunta na nga sana tayo kung di lang nag-email sa'yo yung boss mo eh. Tingin ko, di na ako makakasama sa lakad natin. Ano ka mo? Paano na lang yung birthday party ni Mama? Tuloy pa rin naman yung kahit wala ako dun, di ba? Oo nga, pero hahanapin ka nila sa akin, Iris. Hintay lang ka na lang. Sabihin mo, busy o may emergency. Bala ka na. Basta, di na ako makakasama. Sus, anak naman ng toko. Kung ako sa'yo, lalakad na ako dahil baka magtaka yung mama mo kasi wala ka pa dun. Paano ako lalakad hindi nga kita kasama? Mapapatawad naman siguro ako ng mama mo kung hindi ako umattend ng birthday party niya, di ba? Pero yung boss ko, hindi. Kaya kailangan ko na talaga tong gawin. Sana maintindihan mo. Ako na lang ba palaging iintindi sa'yo? Gusto mo na lang ba palagi yung boss mo ang masusunod? Paano naman ako at yung gusto ko? Edgar, please. Huwag mo naman akong stressin, no. Dami-dami ko pang gagawin. Nakikita mo ba tong sangkatutak na email sa akin? Di ko nakasalanan yan. Ginusto mo naman yan eh. Tsaka bahala ka ma-stress dyan. Buti pa alis na ako. Kung ayaw mo sumama, diwag. Bahala ka sa buhay mo. Gawin mo na lang yung trabaho mo. Total, mas mahalaga naman yan sa'yo at mas mahal mo pa nga yata yan kaysa sa akin. Edgar naman eh. Huwag mo naman akong kontrolin. Pinagsasasabi mo. Di kita kinokontrol, no? Gusto mo na unahin ko yung ibang bagay kaysa sa trabaho ko na hindi hamak na mas importante. Paano hindi pagkontrol yung kung yung gusto mong masusunod? Kinukonsensya mo pa ako eh. Mukha namang wala kang konsensya eh. Kaya bahala ka na dyan, alis na ako. Edgar! Diyan ka na. Papadudot, hindi totoo na gusto kong kontrolin ang buhay ni Iris. Kaya naman naggalit ako nang sabihin niya sa akin ang bagay na yon. Sa katunayan ay mas kinokontrol pa nga siya ng trabaho niya. Kaya naman apektado ang aming relasyon. Pero hindi yon nakikita ni Iris dahil mas galit siya sa akin at para sa kanya ay sarili lamang ang iniisip ko. Pero hindi yun totoo dahil sinusuportahan ko siya at patuloy na sinusuportahan pa rin sa mga bagay na gusto niyang makamit, lalo na sa trabaho niya. Kaya bago pa kami mauwi sa matinding away ay nagdesisyon na akong umalis mag-isa. Samantalang si Iris ay nagpaiwan sa bahay para gawin ang mga trabaho niya. Siyempre hinanap siya ng parents ko pero nagdahilan na lamang ako na may nakakahawa siyang sakit kaya hindi ko na siya sinama pa. Naniwala naman sila pero pinayuhan nila akong umuwi ng maaga upang may makasama sa bahay ang aking nobya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi kami agad nagkaayos ni Iris matapos ang away namin yon. Tumagal pa ng 1 linggo bago kami nagpansinan. Sa katunayan ay bigla na lamang kaming nag-usap na parabang walang nangyari. Noong nagtangka akong pag-usapan namin ulit ang away namin ay agad sinabi ni Iris na kalimutan na lang daw namin yon. Kasi ayaw na niyang ma-stress pa. Pero ramdam ko na malaki na ang pinagbago ni Iris, lalo na sa pakikitungo niya sa akin. Oo, magkasama pa rin kami sa isang bubong at magkatabi sa kama pero mas gusto na lamang niyang nakatalikod sa akin kapag matutulog kami. Ayaw niya na hinahawakan, niyayakap o dinidikitan ko siya. Hindi na rin kami sabay kumain lalo sa hapunan dahil madalas na siyang ginagabi galing sa trabaho at kumain na raw siya. Pag rest day naman namin ay natutulog lamang si Iris maghapon para makabawi daw ng lakas. O di kaya ay lumalabas siya para makipagkita sa mga kaibigan niya. Kaya nga naisipan kong bumawi sa kanya sa pamamagitan ng pag-aasikaso sa kanya at pagluluto ng paborito niyang pagkain nang sa ganon ay unti-unti ko ulit makuha ang loob niya. Kaso'y hindi naman pinapansin ni Iris ang mga effort ko hanggang sa isang gabi ay kinausap niya ako.
Pwede bang mag-usap tayo? Mag-uusap na tayo ah. Ano pa bang klaseng pag-uusap yung gusto mo? Seryoso ako ah. Huwag mo kong pinipiloso po. Pagod ako galing sa trabaho mo nang dagdagan. Please lang. Kasalanan ko na naman. Eh ikaw lang naman yung nagpapakapagod sa trabaho mo na akala mo pamamanahan ka sa kumpanya nyo. Kaya ganyan ka umasta. Anong sabi mo? Akala mo ba hindi ko napapansin na simula nung na-promote ka, mas lalo ka nang naging busy? Kahit nga nandito ka sa bahay, hindi ka pa rin makausap ng matino. Dahil kung hindi ka nagtatrabaho, natutulog ka naman maghapon. O kaya nakatutok sa cellphone mo o lumalabas kasama yung mga kaibigan mo. Pati pa naman yung mga bagay na ginagawa ko para sa sarili ko, sinisita mo pa rin? Ako nga hindi nakikialam sa mga ginagawa mo eh. Kung may labas ka na kasama mga kaibigan mo, nakarinig ka ba sa akin ng reklamo? Wala naman, di ba? Wala nga. Kasi alam mo kung anong tingin ko? Ano? Na wala kang pakialam sa akin. Ano, tama ako no? Sagutin mo ko, tama ako no? Oo na! Oo na, tama ka! Wala na nga akong pakialam sa'yo at sa kung ano pang gusto mong gawin sa buhay mo. Bakit? Dahil kinain ka na ng sistema mo sa trabaho mo? Totoo, di ba? Sabihin mo. Dahil hindi na kita mahal. Anong sinabi mo? Hindi mo na ako mahal? Oo. Hindi na. Kailan pa? Matagal-tagal na rin. Bakit ngayon mo lang sinabi? Kasi nga, tinitimbang ko pa yung nararamdaman ko eh. Baka napagod lang ako, ganun. Na kapag pinahinga ko naman magiging okay tayo. Na manunumbalik ulit yung pagmamahal ko sa'yo katulad ng dati. Pero, hindi. Hindi na talaga at mas lumayo pa yung loob ko sa'yo tuwing nag-aaway tayo. Wala lang ako sinasabi pero naiipon na yun sa loob ko eh. Hanggang sa isang araw, nagising na lang ako. Wala na talaga. Ayoko nang subukang ayusin yung relasyon natin. Mas mabuti pa na maghiwalay na lang tayo. Maghiwalay? Oo, Edgar. Sorry pero sana maintindihan mo. Malayong malayo na tayo sa dating tayo eh. Tsaka, tingin ko, hindi ko mabibigay yung pamilya na matagal mo nang gusto kasi nga, mas nakafocus ako sa career ko. Masaya naman ako sa ginagawa ko kaya naisasantabi kita. Na-realize ko na ang unfair ko sa iyo kasi pinaghintay kita ng matagal pero hindi pa rin pala sapat yun. Iris, please. Baka nabibigla ka lang. Pag-usapan muna natin to. Please. Hindi ako nabibigla. Seryoso na ako sa desisyon ko. Kaya, sana maintindihan mo yun. I'm really, really sorry, Edgar. I'm really sorry. Papadudot masakit pa rin pala kahit na inaasahan ko na mangyayari ang bagay na yon. Hindi ko napigilang umiyak dahil para bang pinipiga ang puso ko sa tindi ng sakit. Nagmakaawa pa nga ako kay Iris pero ramdam ko talaga na ayaw na niyang ayusin ang aming relasyon. Kaya naman nagpaubaya na lamang ako. Siguro'y nagbago na lang talaga ang priority niya at hindi na ako doon kasama. Kaya nga kahit na malungkot ay kailangan ko yung tanggapin. Umalis na rin si Iris sa nirerentahan naming apartment at nakiusap siya na huwag ko na siyang kukulitin pa. Sa abot ng makakaya ko ay nirespeto ko ang kahuli-hulihan niyang hiling at nag-focus na lamang sa pag-move on. Papadudot, makalipas ang 9 na taon. Neto namang 2025 ay nadya ng kapalaran na magkita ulit kami ni Iris sa kasal ng common friend namin. At masasabi ko na kahit matagal na panahon na nang huli ko siyang nakita, ay hindi pa rin nagbabago ang itsura niya. Maganda pa rin siya katulad nung Iris na dati kong minahal, Papadudot.
I'm sorry, Edgar, pero matagal na akong kinakain ng konsensya ko eh. At naisip ko na matatahimik lang ako pag nakausap kita at nasabi ko sa iyo yung totoo. Kaya nga, sinamantala ko na yung pagkakataon para magkita tayo dito sa kasal ng kaibigan natin. Ano ba yung sasabihin mo? I'm sorry kasi nag-cheat ako nun sa relasyon natin. Akala ko ba nawalan ka lang ng pagmamahal sa akin? Totoo naman yun, pero kasi may iba na kasi akong nagugustuhan nun at yun nga, yung napangasawa ko. Boss ko siya eh. Simula nung napromote ako nun sa trabaho palagi na kaming magkasama. Mas madalas pa nga kaming magkasama kaysa sa atin kahit nakatira tayo sa iisang bubong. Tapos, ayun, hindi ko na napigilang mahulog sa kanya kasi mabait naman pala siya. Alaga, maaalalahanin. Bakit? Ganon din naman ako, di ba? Oo, pero malaki pa rin ang kaibahan nyo dahil mas mataas yung pangarap ng boss ko. Hindi kagaya mo na kontento lang sa kung anong meron ka. Linawin ko lang hindi naman masama yung gusto mo Oo, pero hindi tayo pareho ng gusto. Kaya mas nagustuhan mo yung tao na katulad mo. Ganun na nga. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo. Matagal na panahon na rin naman ang lumipas. Hindi na natin maibabalik yung nakaraan. Siguro, meron din talaga akong pagkukulang. Kasi masyado akong nakampante sa mga gusto ko. Di naman sa ganun kasi sinuportahan mo naman ako Hinintay mo pa nga na maging handa ako pero ako lang talaga yung may problema. Hindi ako naging handa sa'yo pero sa iba naging handa ako. Kagaya nga ng sinabi ko nakaraan na yun. Ang mahalaga yung ngayon. Hindi naman ako galit sa'yo. Nagtatampo, oo. Pero hindi naman kita matitiis Salamat kung ganun. Tsaka marami ka rin namang itinuro sa akin na natutuhan ko sa buhay nung nagkahiwalay tayo. Doon ko sinimulang punan yung mga bagay na wala sa akin. Mas inayos ko yung sarili ko. Mas nag-focus ako sa career ko kasi naisip ko na kung magkikita tayo isang araw at nalaman mong hindi pa rin ako successful, baka ismaya ka sa akin. Ikaw talaga? Di mo naman kailangan gawin ang bagay na yan dahil sa akin. Gawin mo yan para sa sarili mo. Ginawa ko na nga. Pero tama ka na hindi ko na dapat isipin na para sa'yo yun dahil matagal naman na tayong tapos Oo. Pero ano ba yung sinabi mo kanina tungkol sa asawa mo kaya hindi ka okay? Bakit? May nangyari ba? Meron. Kamamatay lang kasi niya nitong January dahil sa cancer. Kaya nga nasabi ko na medyo hindi pa ako okay. Ganun ba? I'm sorry at condolence. Ikaw, kumusta ka na? Single ka pa rin ba o may sarili ka ng pamilya? Meron na. May asawa na ako at 2 anak. Ganun ba? Oo. Kaya nga nasabi ko kanina na hindi ko na dapat isipin kung ano ang sasabihin mo sakaling magkita tayo ngayon. Kung successful ba ako o hindi. Kasi mas dapat kong isipin kung ano ang sasabihin ng pamilya ko. Lalo na ng mga anak ko. Kaya dapat maging successful ako para sa kanila. Papadudot na putol na ang pag-uusap namin ni Iris nang tawagin siya ng isa naming kaibigan. Nag-excuse naman ako dahil tumawag ang misis ko ng mga panahong yon. At pagkatapos, nalaman ko na lamang na umuwi na pala si Iris. Masaya ako na nakita ulit kami pagkalipas ng mahabang panahon, ngunit malungkot dahil meron siyang pinagdaraanan. Pero katulad ko noon, alam ko na makaka-move on din si Iris. Sa ngayon ay nakafocus na lamang ako sa sarili ko at sa aking pamilya. Wala akong ibang hangad kundi ang mabigyan sila ng maayos at komportableng buhay. Matagal na kaming tapos ni Iris at ang sulat ko na ito sa inyong programa, ang magpapatunay noon.
Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko sa Barangay Love Stories. Sana'y marami sa mga kabarangay natin ang nakarelate sa aking kwento. Lalo na yung mga kapwa ko dyan na iniwan sa ere. Huwag kayong mawala ng pag-asa dahil makakausa din kayo. Ang inyong forever, kapuso, at kabarangay, Edgar. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Parte na ng buhay ang pagkabigo at mga kalungkutan. Ngunit hindi lamang ang mga ito ang magdidikta sa ating kapalaran dahil ultimo masasalimuot na bagay ay may katapusan. Ikaw, kabarangay, sinubukan na ba ng pagkakataon? Dear Papa Dudu, naranasan niyo na ba na mabigo sa pag-ibig? Up to the point na hindi na kayo naniwala sa kapangyarihan ng pana ni Cupido dahil kota na kayo sa heartbreak. Ako kasi ay oo at tinanggap ko na lamang talaga na hindi na ako makakatagpo ng matinong lalaki na mapapangasawa. Pero bago tayo mag-dive sa masalimuot kong love life, ay pabati muna po Papa Dudut ng isang magandang araw sa mga katulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Emmy. Simpleng babae na taga 13 Martires, Cavite. Kaka 36 ko lamang this year at kasama ko sa munti naming tindahan ang maganda kong Mamas Celia na fan ni Papa Dudut. Sa katunayan ay siya ang humimok sa akin na magpadala ng sulat sa inyong istasyon upang maipangalandakan ko raw sa buong Pilipinas ang aking love story. Kagaya ng sinabi ko kanina ay medyo hindi talaga ako sineswerte pagdating sa aspetong yon ng buhay ko. At ang mama ko nga ang saksi sa bawat luha na iniiyak ko, sa bawat maling lalaki na nakikilala ko. Grabe, Chiki! Ang galing mo talaga mag-organize ng surprise birthday party. Hindi naman masyado. Pero sa tingin mo, nagustuhan ni Olan yung ginawa kong party para sa kanya? Oo naman. Halos maluha-luha na nga si Olan kanina nung hipa niya yung kandila sa cake na hawak mo, diba? Ang dami kasi naming mga kaibigan at pamilya. Tapos ayun, nagkahulihan na kaming tatlo. Oh, ano nangyari? Siyempre nagalit ako. Gustong-gusto ko siyang sampalin. Pero pinigilan ko lang yung sarili ko kasi di niyo naman ako pinalaking bayolente, di ba? Oo, pero pag agrabyado ka na, dapat lumaban ka pa rin. Naku, kung ako yan, hindi lang sampa lang aabutin sa akin ng tukmol na yon. Baka pag pirapirasuhin ko pa sila ng babae niya. Naisip ko nga rin yan pero emosyonal na talaga ako ng time na yun, ma. At saka, imbis na gawin sa kanila yun, di iniyak ko na lang. Pero nagawa ko pa rin naman siyang papiliin kung ako ba o yung babae niya. Kaso, yung babae niya yung pinili niya. Tahan na, anak. Baka pag may pumasok na customer, mapagkamalan kang inaabuso dyan. Akala ko ba naka-close yung signage ko sa lunch break? Ay, oo nga pala. Ay, oo siya, sige na. Umiyak ka lang dyan. Ilabas mo lang lahat-lahat ng hinanakit mo kaysa naman maipon pa't bumigat ang dibdib mo. O, nandito lang ang mama mo. Kakampi mo ako. Salamat, ma. Pero ang sakit-sakit lang talaga eh. Akala ko kasi siya na, pero hindi pa rin pala.
Akala ko iba siya sa 3 kong ex na niloko lang din ako. Pero mas masaway pa pala siya. Sobrang sakit ng ginawa niya sa akin, ma. Durog na durog ang puso ko. Hindi lang naman ikaw ang tininaydor ng tukmol na yon. Ako rin na nanay mo. Kasi naniwala ako at nagtiwala sa intensyon niya at pagmamahal sa'yo. Tapos kamukat-mukat sasakan ka lang pala niya ng gusto. Aba, iharap mo sa akin yung lalaking yan para makita niya hinahanap niya. Pati mata niya, lalatayan ko. Wag na, ma. Ayoko na nga siya makita Kahit sandali lang, maiganti lang kita. Wag na po. Kabayaan na lang natin na makarma siya pati yung babae niya. Minsan mabagal ang karma, kaya dapat unahan na natin. Manaman Di ko alam na may pagka-agresibo pala kayo. Agresibo lang naman ako kapag anak ko nang inaagrabyado, no? Alam ng tatay mo yan nung nabubuhay siya. Tatahi-tahimik lang ako sa tabi pero pag pamilya ko na ang inaape, ipapasilip ko sa mga hudas na yun ang pintuan ng impyerno. Silip lang ha kasi hindi ko naman sila pwedeng patayin. Kumalma na po kayo, ma. Okay na ako. Nahimasmasan na ako kasi naiyak ko na lahat Salamat din po, ma, kasi lagi kayong nakikinig sa drama ng buhay pag-ibig ko. Wala namang kaso yun kasi nanay mo naman ako. Pero naaawa ko sa'yo dahil lagi na lang ganyan ang nangyayari sa buhay pag-ibig mo. Mabait ka namang bata at walang inaapakang tao. Kaya bakit ba? Pagka malas-malas mo sa mga lalaking nakikilala mo? Ewan ko nga po kung bakit Pero baka sign na po to na tigilan ko ng pakikipagkilala at pagbo-boyfriend kasi baka hindi talaga ako para sa pag-aasawa. Ibig mong sabihin ayos na sa'yong tumandang dalaga. Wala naman po sigurong problema doon, diba? Wala nga, pero hindi ba pwedeng magpabuntis ka na lang? Kahit wala na yung asawa kasi sakit lang naman sila ng ulo mo Tsaka para lang may apo na ako, anak. Ewan ko sa inyo, ma. Kung ano-ano na lang sinasabi niyo. Biro lang. Hindi ko naman nila lahat na manloloko ang mga lalaki. Meron pa rin namang mga kagaya ng tatay mo na loyal talaga sa asawa. Kaya lang dahil sa sobrang bait ng taong yun maagang kinuha sa atin ng Diyos. Pero ayun nga, naniniwala ako na makakatagpo ka rin ng matinong lalaki. Yung mamahalin ka ng tunay, aalagaan, irerespeto at siya na rin nawang makakasama mo hanggang pagtanda mo. Ay nako, suntok na lang po siguro sa buwan kung mangyayari pa yun. Basta ako, sinusumpa kong hindi na ako mai-inlove para hindi na rin ako masaktan. Papa Dudut, that was 2017 before pandemic. 28 years old na ako noon at counting split at tumbling na lamang ay malapit nang lumagpas sa kalendaryo ang aking edad. Naka-4 na boyfriend na rin naman ako simula makapagtapos ako sa kolehiyo pero lahat sila ay may common denominator. At yon ay ang pagiging unfaithful nila. Kaya nga pagkatapos ng huli kong heartbreak ay sumumpa ako sa harapan ng nanay ko with matching pa-cross my heart pa na hindi ako mai-in love. Kaya naman binuhos ko na lamang ang lahat ng panahon ko sa munti naming negosyo. Mayroon kasi kaming mini grocery at bigasan. Kami lang ng mama ko ang namamahala noon. Simula nang namatay ang papa ko at yun na talaga ang main source of income namin. Lalo na noong nag-resign ako sa trabaho matapos kong ma-burn out. Sa kakailangan din kasi ni mama ang aking tulong. Mabilis na lumipas ang 5 buwan. Masasabi kong okay naman ang takbo ng lahat hanggang sa may asungot na dumating sa buhay ko na ang pangalan ay Nolan. Pabili po ako ng soft drink, tenderang maganda. Pwede bang bumili ka na lang ng walang kasamang daldal? Dami mong sinasabi. Akin na yung soft drink mo. Ipapunch ko na. Ayan o. Ito lang ba? Oh,
Sa'yo tong dalawa? Hindi, isa lang sa akin dyan kasi sa'yo talaga yung isa. Sige na, kunin mo na. Ha? Bakit binilhan mo pa ako? Gusto ko lang. Libre ko yan sa'yo, tanggapin mo na. Saka para may panulak dito sa dalawang bibingka. Eto, Para sa akin talaga to. oo. Dumaan kasi ako sa palengke kanina tapos naalala ko na paborito mo yung bibingka. Kaya bumili ako para dalhan ka. Sakto, 3:00 na ng hapon. Pang merienda mo. Ikaw talaga. Nag-abala ka pa. Wala yun, ikaw naman. Saka alam mo naman na masaya ako pag nakikita kang kumakain, di ba? Bigla na lang ako nabubusog. Naku! Corny mo naman. Pero salamat dito Na-appreciate ko. Pero ang dami naman ito. 3 bibingin ka pa talaga. Kasi kay mama mo yung isa. Sa'yo yung 2. Di ko pa rin to mauubos kaya tagisa na tayo. Sige na. Kunin mo na to kasi mukhang wala kang pambara dyan sa soft drink mo eh. Sige na nga, pero pwede ba akong magmerienda rito sa tindahan niyo para sabay na tayo? Ay, pwede. Para naman hindi na malungkot tong anak kong kumakain mag-isa. Ma, di naman ako malungkot Sus! Malungkot ka kaya kapag wala si Nolan. Ay sige na, doon na muna kayo sa may loob kumain. May mesa doon. Ako na muna magkakaharito. Doon na. Ma, kayo na mag-closing? Okay na kayo rito? Oo na, kayang-kaya ko na to. Sige po, aalis na ako. Diretso ka na ba sa bahay niyan? Opo, para makapagluto na ako ng hapunan natin. May bago akong recipe na susubukang lutuin. Siguruhin mo lang na masarap yan, ha? Kailan pa ba ako nagluto ng hindi masarap? Paalala lang naman. O siya, mag-iingat ka na. Gandang gabi po, Aling Celia. At sa'yo na rin, Emmy. O, magandang gabi rin, Nolan. May bibilhin ka ba? Naku, wala po. Ang totoo, nandito ako para sunduin si Emmy kasi plano ko siyang ihatid sa bahay niyo. Kaya naman pala. Hala, hindi ako nagpapahatid sa kanya, Ma. Paano mo nalaman na uuwi ako ng ganitong oras, ha? Anong paanong nalaman nabanggit mo kaya kanina nung nagmemeryenda tayo. Sabi mo, uuwi ka ng maaga kasi magluluto ka. May nakita ka mong bagong recipe online. Yun naman pala, anak. Hayaan mo na si Nolan na ihatid ka para alam ko na ligtas kang makakarating sa bahay. Naku, baka saan mo ko dadalhin? Lagot ka talaga sa akin. Aling Celia, yung anak niyo mukhang may iba pang gustong puntahan, no? Hoy, tumigil ka nga! Wala po ako ibang gustong puntahan, Ma. Wala naman akong sinabi, Tsaka malaki ka na. At may tiwala naman ako dyan kay Nolan. Oo, narinig mo yon? May tiwala sa akin mama mo. Pangako po, Aling Celia. Iingatan ko ang anak niyo at ihahatid ko siya ng ligtas sa bahay niyo. Papadudot nagtatrabaho si Nolan bilang construction worker sa isang commercial building na ginagawa di kalayuan sa aming tindahan. At palagi sila ng mga kasamahan niya na bumibili na makakain at maiinom sa amin. Masasabi kong mabait si Nolan, papadudot, magalang, lalo na sa mga nakakatanda, kaya nga tuwang-tuwa sa kanya ang mama ko. Bukod doon ay gentleman din siya at asikasong-asikaso niya ako, lalo na sa tuwing inihahatid niya ako sa bahay namin. May kalayuan din kasi ang tinitirhan namin ni Mama sa tindahan namin at maraming aso sa daanan. Kaya naman very thankful ako kay Nola noon kasi siya ang nagiging pananggalang ko. Biro lang. That time, 1 buwan na akong nililigawan ni Nolan. Alam ko na sumumpa ako noon na hindi na mai-in love. Pero ibang atake ng pagdating ni Nolan sa buhay ko. Hindi kagaya ng mga ex-boyfriend ko ay hindi bumilis ang tibok ng puso ko at wala akong nakitang imaginary fireworks nang magtama ang aming mga paningin. Sa halip ay pagkayamot ang naramdaman ko matapos niyang kindatan agad ako. Pero nung unti-unti ko na siyang nakikilala, ay pawang kapayapaan na ng puso ko ang dala niya sa aking buhay, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
At dahil nga sa pagiging Maginoo ni Nolan ay nagka-developan kami, Papa Dudut. Oo, nagustuhan ko rin naman siya, pero ayaw ko naman agad ibigay ang matamis kong oo sa kanya nang hindi niya pinaghihirapan yon. Ano siya, sinuswerte? Kaya nga sinabi ko na kung gusto niya akong maging kasintahan ay ligawan muna niya ako. Bagay na ginawa naman niya at ipinagpaalam na rin sa mama ko. Sa loob ng 1 buwan na panliligaw ni Nolan ay nakilala ko siya ng husto. Nalaman ko na taga Agusan del Sur ang kanya at doon siya pinanganak at lumaki. Pero dahil sa hirap ng buhay ay sumama siya sa kanyang tiyuhin noong lumuwas ito sa Maynila. Bago siya naging construction worker ay marami na ring trabaho ang pinasok ni Nolan, pero dahil sa kontraktual lamang siya kaya panandalian lamang ang mga ito. Sa totoo lang ay walang kaso sa akin ang pagiging construction worker niya, pero sa ibang tao ay meron, Papa Dudut. Buti naman naisipan mo na sumama sa amin ng mga tropa natin. Hirap mo na mayayain lumabas sa totoo lang. Kaya ito, sinundo na kita para wala ka ng kawala. Grabe naman yung parang wala na akong kawala, Mon. Pero mas grabe ka kasi daig mo pa yung artista sa hirap mong hanapan ng bakanting oras para mailabas. Miss ka na namin kakwentuhan, no? Miss ko na rin naman kayo. Kaso, alam mo naman na walang katulong si Mama sa tindahan namin, di ba? Buti na nga lang nandyan yung pinsang ko na kinuha muna niyang tindera kasi gusto raw mamasukan ngayong bakasyon. Kaya ito, may oras na ako para lumabas. Buti naman. Emmy! Emmy! Hello? Ay, sino yun? Oh, Nolan! Ikaw pala! Nolan? Sabi na, ikaw yan eh. Papunta na sana ako sa tindahan nyo para makita ka pero ikaw ang nakita ko rito ngayon sa kalsada. May pupuntahan ka ba? Oo, meron nga. At saka kasama ko si Mond, kaibigan ko. Mond, si Nolan. Nolan, si Mond. Ay, hello. Bale, lalabas kami at kikitain yung iba naming kaibigan. Ah, ganun ba? Sayang, may dala pa naman ako suma, no? Merienda sana natin eh. Naku, sensya ka na ha. Ikaw na lang muna magmerienda mag-isa. Sa susunod na lang tayo kumain ng sabay. Ah, sige, sige. Basta mag-iingat kayo at enjoy sa labas nyo, ha? Salamat. Balik na ako dun sa mga kasamaan ko. Sila na lang sabayan kong magmerienda. Okay, bye. Bye! Nakakaloka ka, friend. Ha? Bakit naman? Sayang yung suman, tsari. Luka-luka to. Pero di mo sinabi may kilala ka palang construction worker. Pero base sa usapan nyo, mukhang di na kayo basta magkakilala. Dinalang ka pa niya ng merienda. Sayang, may alista yes. Hindi ko pala nasabi sa'yo na may manliligaw ako. Kilala rin naman na siya ni Mama. OMG! Ano bang klaseng reaksyon yan? Nagtanong ka pa talaga? Eh ikaw, ano ba nakain mo? Ba't nagpaligaw ka pa sa lalaking yun? Bakit? May mali ba doon? Meron! Kasi hello, sigurado ka bang walang asawa yan? Di naman sa nilalahat ko Pero ibang mga construction worker, pamilyado na. Oh, sure ka ba sa mukhang yon? Mukhang babaero, friend. Grabe ka naman kay Nolan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Para sa kaalaman mo, marangal ang trabaho niya. Tsaka, single siya katulad ko. Tingin mo papayag ako magpaligaw sa kanya kung pamilyado na siya? Isip-isip din, friend, ha? Nag-iisip ako, no? Nag-iisip ka nga. Puro naman masasama. Kanino ko pa napapansin yung pagbubuntong hininga mo dyan, anak ka? May problema ba? Wala naman po, Ma. Hindi ako naniniwala na wala, kaya sabihin mo na sa akin. Makikinig ako. Salamat, Ma. The best talaga kayo. Tipong wala pa akong sinasabi, pero ramdam niyo nang may pinagdadaanan ako. Eh ano pat anak kita at nanay mo ko, di ba? Ano ba kasing nangyari? May problema ba kayo ni Nolan? Wala po kaming problema ni Nolan. Ang totoo, gusto ko na nga po siyang sagutin eh. Kaya lang, nagdadalawang isip ako.
Sabi kasi ng mga kaibigan ko, wala raw akong future sa kanya. Dahil ganun lang yung trabaho niya. Kesyo ano raw ba tinapos ni Nolan? Tapos pinagpipilitan pa nila na babaero daw yung mga nagko-construction. Sabay hirit na hindi naman daw nila nilalahat. Saan ka ba nagdadalawang isip? Sa sinabi nila tungkol kay Nolan? Tapos na-realize mo na tama sila? O sa pagmamahal mo dun sa tao kahit na kasasabi mo lang na gusto mo na siyang sagutin? Hindi naman po sa nagdadalawang isip ako. Katunayan, sigurado po ako na mahal ko na si Nolan. Alam ko na gusto niyo rin naman siya para sa akin kasi mabait siya, gentleman, marespeto at makikita niyo talaga na mahal niya ako. Oo nga. Kaya lang, nalulungkot lang talaga ako dahil ganun yung tingin sa kanya ng ibang tao. Lalo na ng mga kaibigan ko. Ibig mong sabihin, nag-aalinlangan ka kasi ano na nga lang ba ang sasabihin ng iba sakaling sagutin mo siya. Tama? Ganun na nga po, ma. Pero hindi naman sila ang nasa relasyon, anak. Kayong dalawa ni Nolan. At wala naman silang alam sa mga bagay na nagawa at naiparamdam sa'yo ni Nolan. Kung may alaman sila, mababaw lang. Kakaunti, kumbaga. Kasi ikaw yung lubos na nakakakilala sa kanya. Dapat talaga tinitikom na lang nila ang mga bibig nila kung wala naman silang mabuting sasabihin. Maling-mali ang manghusga lalo na kung ang basehan lamang nila itsura at estado ng isang tao. Hindi naman tayo pare-pareho ng kapalaran. Kaya anak, kung mahal mo si Nolan, huwag kang matakot ituloy anuman ang meron kayo. Kasi ang importante, masaya ka. Masaya kayo. Yun lang ang isipin mo at wala nang iba. Papadudot mga kabarangay, kahit kailan talaga ang nanay ko ang laging kakampi ko sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Nariyan siya para bigyan ako ng gabay. Alam ko sa aking puso na hindi ko na lang basta nagugustuhan si Nolan dahil mahal ko na siya. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa aking mama kasi sinuportahan niya ako sa plano kong pagsagot kay Nolan upang maging boyfriend ko. Makaraan ng 2 buwan simula nang maging kami, ay nag-live-in na rin kami matapos niya akong mabuntis. Bale, doon muna kami sa bahay tumira at tumao pa rin ako sa aming tindahan habang nagtatrabaho po itong si Nola. Kaya lang ay nakunan ako at masasabi ko na mas masakit pa yon kesa sa mga heartbreaks na napagdaanan ko. Taong 2019 ay sinubukan ulit naming makabuo ni Nolan pero sa pangalawang pagkakataon ay nawala na naman sa amin ang anak namin. Sobrang sakit, Papa Dudut, dahil bilang isang ina na 2 beses namatayan ng anak ay durog na ang puso ko. Bukod sa mama ko ay saksi rin si Nolan sa aking pagdadalamhati, Papa Dudut. Oh, bakit hindi ka kumakain, mahal? Ang sarap-sarap ng luto kong sinigang, di ba? Paborito mo yan? Oo nga, pero hindi ko malasahan eh. Nako, ay sakit ka ba? Wala. Pero wala lang din akong ganang kumain. Di nga ako gutom kaya matutulog na lang siguro ako. Uy, teka. Mamaya ka nang umalis, mahal. Bakit ba? Anong bakit ba? Kanina ka pa hindi kumakain tapos sasabihin mo hindi ka nagugutom? Totoo namang hindi pa ako nagugutom. Sa lagay marunong ka pa sa tiyan ko. Hindi naman sa nagmamarunong ako pero bakit ka ba kasi naiinis dyan? Nagtanong ka pa. Sinong hindi maiinis sa kakulitan mo? Saan ka nakakita ng pinakain kahit busog? Sige nga. Nag-aalala lang naman ako sa'yo bilang asawa mo. Pues hindi ko kailangan ng pag-aalala mo. Kaya kong sarili ko. Oh, bakit ka ba sumisigaw? Nakakainis ka kasi! Alam mo, buti pa maghiwalay na tayo. Ha? Ano bang sinasabi mo dyan? Sabi ko maghiwalay na lang tayo.
Kasi wala namang saysay yung pagsasama natin dahil wala tayong anak. Diba? 2 beses na akong nakunan. Ibig sabihin, walang kakayahan ang lintik na matres na to na magdala ng bata. Kaya laging nalalaglag at nawawala sa atin. Kaya naisip ko na baka ayaw talaga tayong bigyan ng anak. Kaya nga hiwalayan mo na lang ako para makahanap ka ng babaeng kaya kang gawing tatay. Eh bakit ko naman gagawin yun? Eh mahal kita. Hindi ka ba nakikinig? Hindi nga kita kayang gawing tatay. Hindi kita kayang bigyan ng anak kasi nga may problema yata tong matres ko. 2 anak na natin yung nawala sa atin, Nolan. At kahit nagustuhin ko pang subukan ulit natin, natatakot na ako baka maulit lang yung nangyari. Ang sakit-sakit sa akin. Bilang isang babae na umaasa na magiging nanay, tapos sa isang iglap, mawawala na lang sa sinapupunan ko yung anak natin. Na minsan ko naramdamang buhay na buhay sa loob ko. Kaya nga tinanggap ko na lang na hindi tayo magkakaanak eh. Kaya hindi kita pipiliting samahan ako sa buwisit na sitwasyon na to. Ako ang pumili na samahan ka at manatili sa tabi mo dahil hindi lang naman pagkakaroon ng anak ang habol ko sa relasyon natin, Emmy. Mahal na mahal kita at hindi ko kayang mabuhay na wala ka sa piling ko. Baka nasasabi mo lang yan sa ngayon. Pero babawiin mo rin yan pag tumagal. Kaya nga hanggat kaya ko pang matiis yung sakit, iwanan mo na lang ako. Hindi ko gagawin yun dahil mahal kita. At kapag mahal ka ng isang tao, di ka nila iiwan, ano man ang mangyari. Ewan ko sa'yo, Nolan. Bakit bang tigas ng ulo mo? Makinig ka naman sa akin, oh. Binibigay ko na nga sa'yo yung kalayaan mo kasi ikaw meron ka pang pagpipilian. Pwede ka pang magkaanak. Samantalang ako hindi na. Ayoko nang magkaanak kung hindi naman kita makakasama. Ayos lang sa akin na hindi maging tatay. Ang hindi ayos sa akin, yung ipagtabuyan mo at mawala ka sa akin. Mahal kita, Emmy. Hindi lang sa mga panahon na mabuti, kundi lalong-lalo na sa mga pagkakataong sinusubok tayo. At nakahanda akong patunayan sa iyo yung pagmamahal na yun sa pamamagitan ng pananatili sa tabi mo. Kaya pakiusap, huwag mo na akong paalisin. Huwag mo na akong itaboy. Kasi nasasaktan ako. Papadudot kahit kailan ay hindi ko pinagdudahan ang intensyon at pagmamahal sa akin ni Nolan. Alam ko na malinis yon at mapagkalinga. Kaya nga ibinibigay ko sa kanya ng buong buo ang puso ko, ngunit lalo ko lamang napatunayan ang pagmamahal ni Nolan noong subukin na kami ng pagkakataon. At habang dumaraan ako sa pagluluksa ay alam ko na ganun din siya bilang tatay ng mga bata. Kaya nga hindi kami umalis sa tabi ng isa't isa. Bagkos ay kinabig namin ang aming sarili upang damayan ang bawat isa. Noong taong ding yon, makalipas lamang ang 3 buwan ay nagpakasal kami ni Nolan, Papadudot. Simple lamang ang naging seremonya at sa Huwes lamang kami kinasal. Kaunti lang ang aming bisita at walang masyadong naganap na programa sa reception. Ngunit ipinangako sa akin ni Nolan na hindi niya ako iiwanan habang buhay at pakamamahalin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil nga kasal na kami ni Nolan ay pangarap na naming makapagbukod ng bahay. At kahit na ibig sabihin noon ay maiiwang mag-isa ang mama ko sa tinitirhan namin, ay muli pa rin niyang sinuportahan ang desisyon naming mag-asawa. Pero dahil wala pa kaming sariling bahay ay nagrenta muna kami ng apartment na malapit lang din sa tindahan namin na pinapasukan ko, Papadudot. Tulad ng dati ay nagpaka-busy ako sa pagtatrabaho at kinuha ko na rin yung pagkakataon upang libangin ang aking sarili. Pag-uwi ko naman sa apartment namin ay nag-asikaso ako ng hapunan namin ni Nolan. Masasabi ko na napakasipag ng mister kong yon dahil halos siya na ang kumikilos sa paggawa ng mga gawaing bahay pagkatapos namin kumain at bago matulog.
Siya rin ang naglalaba ng mga damit namin tuwing day off niya at pagkatapos ay hindi siya pumapalya na ilabas ako para makapasyal naman kami. Kaya nga masaya at kontento ang puso ko kahit kaming dalawa pa lamang. Ngunit nagbago ang lahat simula noong nagka-pandemic, Papa Dudut. Nandiyan na! Ay, mahal. Hello, mahal. Ako nang bahala mag-disinfect ng sapatos mo dyan sa labas. Pasok ka na kasi mukhang pagod na pagod ka eh. Oo nga, hinahanap na ng puwet ko yung upuan eh. Upo ka muna, tapos mag-spray ka ng alcohol. Isasara ko na muna tong pinto. O, sige. Gusto mo ng tubig? Mamaya na, di naman ako nauuhaw. Pero pwede bang mag-usap tayo kasi may sasabihin sana ako. Ano yun? Teka, uupo muna ako. Tungkol saan ba yung pag-uusapan natin? Medyo kinakabahan yata ako, mahal. Pasensya ka na ha. Kasi hindi magandang balita itong sasabihin ko. Ano nga kasi yun? Simula bukas, wala na akong trabaho. Ha? Bakit naman? Postpone yung proyekto namin dahil sa pandemic. At di naman daw kami kayang swelduhan ng amo namin nang wala kaming ginagawa. Sabi nila, ipapatawag na lang daw kami pag naging maluwag na yung quarantine. Pero sino ba naman ang nakakaalam kung kailan mangyayari yun, di ba? Saka tinapat na kami ng forma namin na baka matagalan pa yun. Kaya mabuti pa, maghanap-hanap na raw kami ng ibang pagkakakitaan. Naku, ang hirap pa naman maghanap ng bagong trabaho ngayon dahil sa higpit ng quarantine. Oo nga, pero hindi naman tayo pwedeng tumigil at umasa na lang sa ayuda ng gobyerno dahil matagal pa yun. Kaya nga may naiisip akong gawin eh, kaso hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Sige lang, sabihin mo sa akin. Baka makatulong ako. Gusto ko sanang mag-apply na rider. Yung bang nagde-deliver ng pagkain at kung ano-anong pasabay na pwedeng bilhin sa labas. Uso naman yun ngayon, lalo kailangan ng mga tao dahil nga limitado pa yung pwedeng lumabas, di ba? Kaya lang, ang problema, wala akong motor eh. Naisip ko namang hiram sa tsuhin ko pero hindi pa ako nakakapagsabi. Kaya lang, sabi mo nga, di ba? Uso yun ngayon, kaya baka ginagamit din ng tsuhin mo yung motor niya. Ay, buti pa, kay mama tayo manghiram. Hindi ng motor kasi wala naman siya nun eh. Yung pera pambili ng motor, kahit yung mumurahin lang. Uy, naku, wag na. Nakakaya naman sa mama mo, mahal. Hindi yun. Akong bahala. Tsaka sigurado naman ako na maiintindihan ni mama yung sitwasyon eh. Subukan lang natin. Kung may papahiram siya, edi salamat. Kung wala, salamat pa rin. Ay, kunin ko lang yung cellphone ko. Tawagan ko siya. Hello, Nak. Hello, Ma. Kumusta po kayo? Ayos naman ako dito. Kayo ba dyan? Nako, ayos lang din naman po pero may problema kasi kami. O ano yun? Nawalan po ng trabaho yung asawa ko gawa nitong pandemic. Pero plano niya sanang maging delivery rider. Kaya lang, alanganin kami kung makakahiram siya ng motor sa tiyo niya. Kasi nga, baka ginagamit din nun, di ba? Tama naman. Naisip ko, baka pwede kaming mangutang sa inyo ng pambili ng motor, Ma. Babayaran din naman namin paunti-unti para lang merong magamit si Nolan. Mahal, pwede ko bang kausapin si mama? Excuse me lang po, Ma. Kausap ko na siya, mahal. Sinabi ko na sa kanya yung sitwasyon. Narinig ko naman yun pero ako nang kakausap sa kanya. O sige, ito na yung cellphone ko. Salamat. Hello po, ma. Oh, hello, Nolan. Pasensya na po kayo kung kailangan naming mangutang sa inyo ni Emmy. Kung meron lang naman. Pangako, babayaran din po na namin kayo.
meron naman akong naitatabi dito at payag din ako na ipahiram sa inyo. Tsaka huwag ka nang humingi ng pasensya dyan dahil hindi naman natin kontrolado ang sitwasyon. Ang mahalaga ay nagsisikap tayo at gumagawa ng paraan para mabuhay kahit na walang kasiguraduhan ng mga nangyayari. Papadudot malaki ang naging epekto ng pandemic hindi lang sa amin ngunit sa karamihan ng mga Pilipino na naghahanap buhay. Naparalisa talaga nito ng husto ang kabuhayan natin ngunit hindi nawala ng pag-asa ang asawa ko dahil madiskarte siya. Malaki rin ang pasasalamat ko sa aking nanay na nagpahiram sa amin ng pera upang maipambili niya ng motor na siyang ginagamit niya sa pagdi-deliver. Sobrang sipag at tiyaga ng asawa ko sa ginagawa niya. Kaya bilib na bilib ako sa kanya. Laging sinasabi sa akin ni Nola na gagawin niya ang lahat. Maibigay lang sa akin at sa magiging anak namin ang aming pangangailangan. At nakita ko talaga kung gaano siya ka-dedikado at ka-determinado. Bagay na lagi kong pinagmamalaki sa mama ko. Alam ko na nasa tamang lalaki na ako kaya masayang masaya ako. Isang gabi habang malakas ang buhos ng ulan, sa labas ay mayroong nangyari na masasabi kong nagpabago ng husto sa buhay naming mag-asawa, Papa Dudut. Ay naku! Basang-basa ka na sa ulan, mahal. Oo nga eh. Ang lakas, hindi kinaya ng kapote ko kaya umuwi na lang ako. Sayang tuloy yung extra na kikitain ko. Hayaan mo na muna yun kung ganyan naman kadelikado sa labas. Tsaka siguradong wala rin namang o-order dahil maaawa naman sila sa mga rider na susuong sa napakalakas na ulan na yan, no? Ay, teka. Kuha ko ng tuwalya para makapagpunas ka na. O, ayan. Magpunas ka muna. Salamat, mahal. Maligo ka na kaya? Baka magkasakit ka niyan eh. Maya-maya kaunti. Medyo giniginaw pa ako eh. Gusto mo bang lagyan ko ng mainit na tubig yung pampaligo mo para hindi ka ginawin? Pwede naman, pero ako na lang ang gagawa. Kaya ko na yan. Sus, yun lang naman. Yakang-yaka ko na yun, mahal. Oo nga, pero alam mo naman na pag nandito na ako sa bahay, dapat nagpapahinga ka na lang. Ikaw talaga, oh. Kontratuhin mo ko eh, para akong Reyna kasi halos hindi mo na ako pinagagawa ng gawaing bahay pag nandito ka. Alam ko rin kasi na kapag wala ako rito, marami kang ginagawa na gawaing bahay. Tapos nagluluto ka pa ng pagkain natin at inaasikaso mo pa ako, kaya syempre alam kong pagod ka. Pero gawain naman talaga ng mga asawang babae yun, di ba? Ang maglinis ng bahay, paglutuan ng pagkain, at asikasuhin ng asawa nilang lalaki. Oo, pero kapag kaya naman ng mga asawang lalaki, sila na ang gumawa. Hindi naman pambabae lang na gawain ang mga gawaing bahay, di ba? Kaya stay put ka lang dyan. Magpahinga ka at ako na ang mag-iinit ng tubig maya-maya. Oh, sige. Pero hindi naman ako pagod ngayon eh. Hindi ako masyadong gumawa ng gawaing bahay, mahal. Oh, mabuti yun kasi nung isang araw naglampaso ka ng sahig at nagkuskus ng mga dumi-dumi dyan sa pader natin. Oo, kasi alam mo namang ayoko sa marumi. Kaya nga. Pero may rason talaga kung bakit hindi ako nagpapakapagod ngayon. Kahit na may mga gawaing bahay pa akong dapat gawin. Oh, teka, bakit? May sakit ka ba? Masama pakiramdam mo kaya hindi ka nagkikikilos? Hindi ah. O, kalmahan mo lang. Wala akong sakit, pero tama ka na masama ang pakiramdam ko simula pa kaninang umaga. Sa katunayan, pabalik-balik nga ako sa lababo kasi naduduwal ako. May nakain ka bang nagpasama sa sikmura mo? Saka hanggang ngayon ba? Masakit ba yan tiyan mo? Sabihin mo sa akin, mahal, para itatakbo na kita sa ospital agad. Kasasabi ko lang na kalmahan mo, di ba? Paano ako kakalmay ka mo? Nagsusukat, naduduwal ka. Teka ha? Anong nasa isip mo? Pwedeng mali eh, pero baka lang naman tama. Sige, ano nga yun? Buntis ka ba? Ako, sagutin mo na, mahal. Para kung hindi, itatakbo na talaga kita sa ospital. Uy, hindi mo na kailangan gawin yun kasi ayos lang naman ako. Tsaka, oo,
Tama ka nga, kasi buntis ako. Magiging tatay na ako! Ang saya-saya ko! Ako rin naman, mahal. Masayang-masaya rin ako, pero hindi ko pa rin mapigilang mag-alala kasi baka maulit lang ulit yung mga nangyari dati. Natatakot ako pero mas nananaig pa rin yung kasiyahan kasi nga magkakaanak na tayo. Amy, natatakot din ako pero ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat. Gawin pa rin natin yung makakaya natin para maalagaan natin si baby habang nasa tiyan mo pa. Pero syempre, kagustuhan pa rin ng Diyos ang masusunod. Oo, alam ko, mahal. Basta tanggapin na lang natin ano man yung mangyari. Pero umasa pa rin tayo na sa pagkakataong to eh. Sana mabigay talaga sa atin ng Diyos yung regalo na matagal na nating hiling. Oo nga, mahal. Sana nga. Papa Dudut, hindi naging madali ang pagbubuntis ko at todo-todong pag-iingat ang ginawa ko upang hindi mawala sa amin ang aming anak. Kaya nga masayang-masaya kami ni Nolan nang hayaan ng Diyos na mabuhay ang anak namin at ligtas ko siyang maisilang. Labis-labis ang pasasalamat namin ni Nolan sa kanya dahil tinupad niya ang matagal na naming kahilingan, ang maging ganap na magulang. Marami akong natutuhan sa buhay na gusto kong i-share sa mga kabarangay natin sa sulat kong ito. Nasa kabila ng lahat ng mga kabiguan na pinagdaraanan natin, ay meron pa rin pagtatagumpay na kahit gaano katagal ang ating hinihintay, pinagkakaloob yon sa atin ng may kapal sa tamang panahon. Kagaya na lamang ng baby namin ni Nola na matagal ding naming hiniling. Mayahalin tulad ko siya sa isang espesyal na padala ng Diyos dahil siya ang regalo niya sa amin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat. Sakali pong mapili po ninyong i-ere sa Barangay Love Stories ang aming kwento. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Emmy. Nakakaantig naman talaga ang ating kwento. Ikaw ba, kabarangay? Nakarelate ka ba sa story natin ngayon? Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.